siyang ibang masisisi, Brigada Ruel, kundi ang kanyang sarili. O wala naman siyang ibang masak maituturo. Sino kanyang ituturo, mga kabrigada? Kung baga ay, ang akin ay, sa aking pananaw, Brigada Ruel, na akuin, na sabihin nito na maaring kami ang nagkulang, yan ay pagpapakita, Brigada Ruel, ng pagiging responsable. Doon nga tayo, kaya nga ako'y naaawa dahil sinisigat niya na maging maayos na leader ng Commission on Elections. Po mga kabrigada, pero hindi ba tinuturo sa mga eskwelahan yung social studies pa ba, yung civica, di ba? Pagka yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan, pinag-aaralan, binememorya nga namin dati yan may subject na ganyan, lahat po mga kabrigada, na anong ibig sabihin ng DOH, anong ibig sabihin ng DSWD, ng DepEd, DSWD, kasama ho ang COMELEC, at ano ang mga mandato po nito mga kabrigada. Hindi na ba nakakasama yan? At ako'y nagtataka, Brigada Ruel, bakit hindi alam ng kabataan ang COMELEC? Hindi ka may sangguni ang kabataan. Liga, may mga pinag-uusapan kayo sa isa inyong circle, yung ating mga kabataan, may pinag-uusapan kayo, sino daw yung iboboto? Oo, na mamumulo para sa sanggunian. Digay pinag-uusapan yan, saan kayo boboto? Digay sa COMELEC. Digay COMELEC ang, hindi, ibig ko sabihin ay sa school boboto, pero COMELEC ang mag-i-initiate. Okay, mga teacher. Naku naman, Brigada. Oo nga. Yung mga teacher na tayo. Pero mga kabrigada, hindi naman magkakaroon ng mandato ang mga teacher kung hindi pa nga masiwaan ng COMELEC. Kumbaga mga kabrigada, siguro lang mga kabrigada ay maaaring sinadya na hindi niya sagutin na kung ano ba ang COMELEC o mensahe sa COMELEC. Parang ganun kasi mga kabrigada, kahit yung mga bata na kapag may mga nangangampanya, bata 7 years old, 8 years old, alam na mo kung anong COMELEC Depende siguro sa kinalakhan mo rin mga kabrigada na lugar at saka sa mga depende sa grupo, mga grupo mga kabrigada, bata pa lang, mahilig naman sa mga current events, mga public affairs, mga kabrigada, pero meron talagang sa social media, kung ano na mga pinag-iwan. Ay, nakakalungkot talaga mga kabrigada pero ito nga ho, iimbitahan na nga ho yung kabataan na ito. Yung sineng, na sa COMELEC pumunta upang sa ganoon ay mabigyan siya ng tamang kaalaman, ang proseso ng ginagawa ko sa COMELEC, ganyan, upang sa ganun mga kabrigada ay maging knowledgeable at para pag natanong ulit. Pero natin kasasihin na siya ho ay hindi niya alam yung COMELEC. Talagang yung background niya, yung kanyang sa pamumuhay mga kabrigada, hindi siguro napakapagano. Maaaring ganun mga kabrigada. Pero tama lang, ngayon ho ay napagalaman natin ngayon para tayong lahat tulungan po natin ang Commission on Elections na maipabatid po sa lahat ng mga mamayang Pilipino kung ano po itong COMELEC at ang iba pa mga ahensya po ng ating pamahalaan. Mga kabrigada, kailangan din mo malaman yung CSC, ano ba yung Civil Service Commission. Mga kabrigada, marami ko kayo reklamo tungkol sa mga empleyado ng gobyerno. Dapat yung nalalaman din yung mga ganun mga ahensya. Yung BSP, mga kabrigada, hindi nyo po nalalaman. Ano ba yung sabi ng BSP? Boy Scout of the Philippines. Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga ganun mga kabrigada. Yung ating mga kabataan, din mo, babalik ko tayo sa ating mga magulang Doon sa ating mga magulang, minsan naman mo ay pagkwentuhan naman mo ninyo. Yun ang ating mga ahensya. Baka kung minsan ang pinagkakwentuhan mo ninyo, ayun ang nangyari doon lang sa inyong kapitbahay. Kung bakit lumayas yung tatay ng isa, mga ganon mga kabrigada. Medyo lagyan mo natin ng laman yung pagkakwentuhan natin. Pagdating ko sa kwentuhan ng pamilya. Para sa ganon mga kabrigada, makalabas pa noon yung ating mga anak sa pintuan ng ating bahay, ay kapag natanong na kaunti, kahit man lang kaunti, ay may maisagot. Doon ka balik pa rin yun sa ating mga magulang mga kabrigada.
kabrigada, ha? Lagi ho rin niyong tatandaan yan. Yung ating mga magulang kayo ho, sandigan kayo ang ating mga inaasahan sa lahat ng bagay. Kaya dapat kayo rin ay may alam, ha? Yung ating mga magulang, dapat kayo may alam, lalo tigit sa inyong kalusugan, malakas ang pakakatawan, maayos ang resistensya, mga kabrigada, ha? Naririn palagi ang Power Cells Herbal Capsule. Todo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ibinalik ni Power Cells ang saya kasama ang pamilya at buhay na walang pangamba sa hypertension. Inalis ni Power Cells ang hirap ng kulang sa tulog at sobrang pagod. Salamat, Power Cells. Makakalaro ko ng aking mga apo at kontrolado na ang aking blood sugar level. Malaking tulong talaga ang Power Cells sa amin. Ang inyong malaking tiwala ang dahilan ng aming pagpupursige. Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Ngayon, anak, kahit nagtitipid minsan, hahanapan ko ng paraan. Sisiguraduhin kong masagana ang supply ng breast milk ko para sa'yo. Titiyakin kong wasto ang iyong kalusugan at tama ang iyong brain development. Ito ang sakripisyo ko. Ito ang pamana ko. Pamana ng kalinga ng bawat ina. Mom's Love PS1 Capsule. Simulan ko pa rin ang mga pangarap ng iyong anak. And something now. Ipinapaalala ng SMC Tollways na mas madali nang mamonitor ng mga motorista ang status ng kanilang RFID account sa mobile app. Available ang AutoSweep RFID mobile app sa Google Play Store at Apple App Store para makita ang laman ng load wallet. At meron din itong code calculator para madaling malaman kung magkano ang kailangan na load patungo sa inyong destinasyon. Walang convenience fee na sinisingil at wala din mga hidden charges. Kaya safe gamitin at mabilis pa ang pasok ng load. Gamit ang AutoSweep RFID sa South Luzon Expressway, Starco, Skyway System, NAIA Expressway at Tarlac Pangasinan na Union Expressway. AutoSweep RFID rin ang gamit sa Muntinlupa Cavite Expressway. Bisitahin ang AutoSweep RFID website sa www.autosweeprfid.com para sa iba pang mga impormasyon sa inyong account. Sundan na rin ang kanilang Facebook page para sa mga latest updates. Para sa iba pang mga katanungan, tumawag rin sa AutoSweep RFID hotline sa 02-5318-8655 o mag-email sa customercare@autosweeprfid.com. Ay, may solusyon sa batas ng presyo. Ay, may solusyon sa kawalay trabaho. Naadi ay may solusyon. Naadi ay may aksyon. Servo ay may marka ay may solusyon. Ready ba rin sa section number 39 sa Toyota? Ngayon naman ang aruga, ibibigay ko sa'yo kaagapay ang Yummy Fit ES2 Oral Drops. Siksik sa vitamins at minerals para malakas ang resistensya, lalaking bibo at malusog sa baby. Umana ng kalusugan at pumamahal. Yummy Fit ES2 Oral Drops. Ay na ng aruga at mula sa tawag lang. Simulan ko pa rin ang mga pangarap ng iyong anak. And something now. Uy, ako'y mga kamsami! Melay Cantiveros Francisco po. Good news po kasi sa lahat ng nasubukan ko, ito talaga ang first honor. Dati kasi hirap talaga ako makatulog. Dahil siguro sa kung ano ba sa sobrang pagod or sa stress, si mama gumagamit ng Power Cells. Tapos, maganda daw ang effect nito sa kanya. Kaya nag-try na din ako. In fairness, so far, nagustuhan ko na rin ang effect nito sa akin. Kaya itong Power Cells Herbal Capsule para sa akin, ang pro. Brigada in the heart of changing lives. Nakasito sa mga sinasabi ninyo, sa mga sinasabi niya. Brigada. 8:26 in the morning, mga kabrigada. Naku, brigada
JB, pinapabati lang ni Raymark. Raymark. Uy, Raymond! Yan, no? Pinapabati ng good morning si Nanay Huling Rivero at happy birthday daw in advance. Mag-birthday siya sa March 6. Ayan, 84 na raw. Wow! Huwebes, no? 84? Wow! Mahusay! Nanay Huling Rivero, happy birthday! Good morning, Nanay Huling! Ayan, happy birthday po! 84! Malakas pa, Nanay, ha? Dapat naabutin tayo ng 100. Oo, para yung 100,000 from DSWD ay makuha natin. Yung 80 ngayon, Yung 80 meron na. May makatanggap na. Sabit ng 85, 90, 95, and then 100 na. Melon biyaya. Melon. Sabi ni Sir Mo Federizo, Brigada Ruel, good morning po, Kuya Ruel, Vice Senator at Madam Jamie. Nasa kabataan na po minsan ang may pagkukulang. Yung ibang kabataan magaling sa ibang activity sa school pero hindi sa ibang mga subject na gawa ang atensyon. Ang iba sa social media at puro add to cart. Mas marami pang alam sa mga apps kaysa sa mga sakay ng gobyerno at anong mga functions nito. Kaya magaling lang mga apps at luho. Kulang naman sa kalamang realidad ng buhay. Yan. Voters education, mga kabrigada, ano ha? At pagkatapos, imbitahan nila ang mga official po ng Commission on Elections para silang magpapaliwanag kung ano ang COMELEC, ano ang function na ginagawa ng COMELEC, paano yung mga tamang gawin para magkaroon tayo pumili ng mga magagaling na leader. Isa dapat sa ginagawa yun ay imbitahan yung mga kabataan. Yan ang dapat gawin ng sangguniang kabataan para ang mga kabataan. Yan. Isa rin po yun, ha? Kung magkamapagos ka ng iba, hindi ba beauty pageant ka, ha? Ano gayon? May mga, ay nako, sa ating mga kabataan, medyo ang ating paglinangin, hindi lang sa sports. Okay naman yung sports, ano, Brigada Ruel? Pero sa ating mga kabataan, magawin natin yung kaalaman ng mga kapwa natin kabataan, ha? Para talagang ready kayo para sa kinabukasan kayo. Ang aming pag-asa pagkakayaan, yung ating mga kabataan, kapwa kabataan na rin ang pinakailangan din magtutulungan. Kasi, syempre, yung ating mga parents, busy rin yan sa pagtatrabaho. So, may mga kapwa tayo, kabataan, mga kaibigan, at lalo na yung sangguniang kabataan, malaki ho ang responsibilidad ninyo sa inyong mga kapwa kabataan pagdating sa kanilang mga kaalaman. Kung malaki rin lang may tutulong ninyo, ay may gawin na ninyo. Ha, mga kabrigada, kami naman ay hindi rin naman magpapahuli sa pagpapalala sa ating mga kabataan na dapat sila meron ding multivitamins, ha? Para madaling umintindi, ha? Madali at matalas ang kanilang pangunawa. Para sila may pagtangkad din sa ating mga kabataan, dapat may gana rin silang kumain, hindi sila choosy. Hindi yung puro noodles, hindi yung puro hotdog, hindi yung puro sandwich. Dapat may gulay, mga kabrigada, sa ating mga kabataan. Ha, dapat kayo'y nag-i-stand out. Alright? Stand out test for capsule para sa ating mga kabataan 13 anyos hanggang 21 anyos. Ha? Stand out test for capsule, simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong anak and stunting now. Para may sumagot sa kanina tinatanong Brigada Jamie mula sa Saan? Sabi ang Brigada Ruel Jamie dito sa Socorro, pagpahapon na agas-as na. Joe Labao po ito. Salamat po. God bless po mga kabrigada. Tinatanong mong kumusta ka ang ating signal sa lugar. Nako, pagpahapon pala ay nahina na. Nako, sige po. Noted. Ngayon Socorro, bati ko si Alex Maranan, si Ethan Maranan, asawa si Leanne Spirito Roderick Maranan. Yan. Good morning. Sabi naman ni Arabella Grace Season Anday. Good morning po, kabrigada. Pabati ko sa aking lola na si Feli Anday. Kami po yung nagpabati din po nung last January. Ayan. Pinabati ko po ang aking lola at lolo sa inyo.
Kaso po ang aking pong lolo ay pumanaw na po ng Feb 2 na po. Nakikiramay po kami sa mga naiwan po. Right? Okay, papasokin muna natin ang report mula kay Brigada Zelson Itaroma, Brigada Jimmy. Yan, sabi daw, yung provincial kick-off ceremony para sa Fire Prevention Month isinagawa sa Batangas City. Ang detalye ng balita mula kay Brigada Zelson Itaroma, Brigada Zelson kay Brigada Mo. Pagkakaisa, yan ang ipinakita ng iba't ibang tanggapan ng Bureau of Fire Protection mula sa lalawigan ng Batangas sa isinagawang provincial kick-off ceremony ng Fire Prevention Month kahapon, March 3, 2025 na may temang sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Kasama rin dito ang iba pang ahensya ng lungsod ng Batangas dahil na lamang ng pamunuan ng BJMP at Batangas City PNP. Layo ng naturang aktibidad na mas maitaas pa ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng pagkakaroon ng kaalaman hinggil sa sunog. Gayong isa ang buwan ng Marso sa naitala na may pinakamainit na panahon kung saan madalas na nangyayari ang pagsiklab ng sunog dulot ng heat index. Samantala, ayon naman sa kasalukuyang Batangas City Fire Marshal, Fire Chief Inspector Joseph Asi, na malaki ang ginagampanan ng iba't ibang sektor ng lipunan upang maiwasan ang mga ganitong uri ng insidente. In the heart of changing lives, ito si Brigada Zelson Itaroma ng 104.7 Brigada News from Batangas, the music and news authority. Maraming salamat, Brigada Zelson Itaroma, sa iyong report. Brigada Jimmy, sinunod natin si Brigada Flores na tumutok sa pagdalawa ng one tahanan na part list nominee at Trinidad Tolocado. Yan sa Batangas. Ayan, sige nga, kamusta dyan? Brigada Florence Evangelista, Brigada Mo! Nandito mga tayo live reporting dito sa Lipa City Public Market at kasama natin dito na Trinidad Tolocado at ang mga party na katulukuyan niya at nililibot pa rin hanggang ngayon dito sa mga pwesto na natin dito sa public market upang kamustahin ang mga kababayan natin dito sa public market. At maswerte tayo sa mga panel natin ngayon si Trinidad at malaman nilo kayo sa nakita nila pwedeng nagtulog-sila ng mga dito ngayon dito sa Lipa City. At hindi ka na sa po yung pag-ibig ko kung gano'n. Dami ka na nakuha suggestions, especially sa problems sa face structures sa mga natitinda, but with their families rin dito. So very interesting kung ikot natin this morning. Bali, ano pong naging agenda lang natin ngayong araw dito nag-agrupo tayo mga tayo sa nag-ikot na tayo, napunta na rin natin siya ng party list kasi parati tayo sa lipa, pero never tayo nag-school o nag-ikot sa public market. So this is the first na ikot sa public market. Sa question, ito yung bali dun sa mga nakausap mo po na dito sa lipa. Meron po bang mga problema, mga issue na masusolusyon na natin? Wala yung pinakamalaki na maging input kanina sa mga autism. Kasi may isang nag-explain sa akin na pinagalimutan na yung career niya dahil yung anak niya may autism. So 10 years na siya walang trabaho because nag-tutulong sa anak niya. And nakita natin na napakalaking issue ng autism hindi pinag-uusapan sa mainstream pero actually tutukan ng gobyerno. So ano po is kailangan natin igilan o kasi information tayo. Kasi ngayon, medyo may stigma or may trauma kapag may autism na nakakahiyat sa ibang tao para i-person. Hindi po yun. Napaka-importante po na sabihin mo na magandang problema para makatulong tayo sa ito mo. At the same time, we want also programs to help you ang gastos sa pamilya na mayroong autistic child. Kasi kailangan po sa kanila maraming skills training at therapy training para depende sa spectrum ng autism, kailangan nila ng support. Napakamahal po para mag-aalaga na mga autism. Kaya kailangan po natin tutukan ito kasi medyo tumatami sila. Ayun yung sa study, that is 1,200 siya. Ngayon, almost 1 to 10 na sa study ang mayroong spectrum ng autism. Aside from that, attorney, ano pa po yung nakita natin ng mga issue at saka mga problema dito sa lipa na makakita natin i-address at na-social? Wala mostly that livelihood ka naman, syempre hindi naman nakita always constant or pantay. So ang gusto nila sana may other ways for them to kita and yung programa sana hindi lang doon sa walang trabaho but also sa mga naghahanap buhay. May tatanong lang ako sa inyo na isang maging panukalang ordinansa dito sa Lipa.
na kasi dito sa Lipa, uso pa yung pagpapaanak sa hilot, which is yung ang maging issue po kasi dito. Hindi lahat ng mga residente dito sa Lipa ay kayang magbayad sa ospital. Kahit sabihin po natin na public yung ospital, ay syempre meron pa rin yung mga babayaran, gaya sa sana, mga gamot na bibilhin, at saka mga sikasuhin mga dokumento. And hindi lahat kayang hindi lahat kayang afford yung mga gastusin na yun. Kaya mas pinipili na huwag nilang tanggalin yung pagpapaanak sa hilot. Para sa inyo po ba, alin po yung mas better? Matanggal po ba ito? Hilot na ito? Or manatili siya? Para sa akin, because kailangan natin mag-upgrade and marami nagkakaproblema minsan sa paanak ng hilot, especially sa manahon na yun. Dapat mag-focus tayo dun sa science-based. Pero dahil hindi nga kaya ng lahat ng citizens natin, dapat may proper support ito from the government, especially the LGU. Kasi aanin mo naman na maganda nga ang pakay ng ordinansa mo, hindi siya angkot sa totoong buhay ng ordinaryong mamamayan, wala pa rin kagat yung batas natin o ordinansa natin. So if gusto natin tagalin, dapat may proper support para mag-shift ang tao into proper birthing facilities. Hindi ko ba, attorney, ang isa sa advokasya ng One Tahanan Party List is yung mga hospitalization. Ano po yung maitutulong ni One Tahanan Party List sa mga ganitong uri ng cases na hindi yung mga buntis na hindi kayang i-afford yung mga gastusin sa hospital? Wala sa atin sa One Tahanan Party List, gusto natin nabigay ng zero billing sa hospitalization. So, pag nagkakaroon na kaupo tayo sa One Tahanan Party List in Congress, tutulong tayo when it comes to these cases kasi ang mga pamilya may karapatan na maging malusog at ang dapat nasa proper facility sila para wala problema sa future ng mga anak. And at the minute, kapag tapos yung dito sila pa, simple yung next ko na invitation ko ng anak. Actually, meron kami alas 10 sa Caloocan ngayon. So right after this, tatakbo kami Caloocan. After na Caloocan, meron tayong Cabanatuan this afternoon and this evening. So medyo busy day. So we were always happy to be back in Lipa. It's one of our model cities. It's one of the areas na marami tayong natututunan. Dito pipilot na mga partners na si Atty. Nato Donato. Balik sa iyo, Brigada Rawal at Brigada Jimmy sa TV High. It is Brigada Florence Margarita para po sa Brigada Jimmy ang pamagat sa music authority. Maraming salamat, Brigada Florence Evangelista, sa report na yan. Nako, busy-busy pala sa attorney Nat. Kinakailangan talaga niya ng power cell servant capsule, mga kabrigada, sa gaya ng daming gawain. Oo, ni attorney Nat ay siniguro naman niya sa atin kahapon nung siya nakausap natin na siya palagi ho, mga kabrigada, araw-araw na umiinom ko ng power cell servant herbal capsule para ko sa kanyang kalusugan, sa kanyang energy, at higit sa lahat, mga kabrigada, sa focus, mga kabrigada, puyat na puyat pa ho yan, mga kabrigada, at syempre, mga kabrigada, kayo rin mo sana, yung inyong kalusugan, wag mong pababayaan, palagi gawing prioridad ang kalusugan ng bawat isa, lalo na kung ikaw ang sandigan, lalo na kung ikaw ang inaasahan, ikaw ang breadwinner ng iyong pamilya. Mga kabrigada, Power Cell Herbal Capsule, toldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Sabi ni Ka-Emi, mga brigada, meron po yan sa Mercury Drugs. Ay, meron din po yan sa Southstar Drug. PGP. Ay, Generica. At sa lahat po ng sangay ng Carl Andre Drugstore. Huwag kakalimutan, Power Cells Herbal Capsule, tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ibinalik ni Power Cells ang saya kasama ang pamilya at buhay na walang pamba sa hypertension. Inalik ni Power Cells ang hirap ng kulang sa tulog at sobrang pagod. Salamat, Power Cells. Makakalaro ko ng aking mga apo at kontrolado na ang aking blood sugar level. Malaking tulong talaga ang Power Cells sa amin. Ang inyong malaking tiwala ang dahilan ng aming pagpapalagay.
pagpupusige. Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Anak, it's time for Yummy Beat! Wow! Yummy Beat Orange! Yummy! Uminom ka talaga lagi nito, anak, ha? Para lalat itong lusog at malalim sa sakit. Yummy BTS 3 Zero mas pinalakas ang suporta sa kumulayaw ng mga bata at mas pinasarap pa dahil orange flavor na. Iyan ang pamana ng kalusugan. Thank you, Mommy! Simulan ko pa rin ang mga pangarap ng iyong anak. And starting now. Tolentino, Senador. Ngayong Marso, umpisa na ng mainit na panahon, kaya mag-ingat sa sunog. Ngayong Fire Prevention Month, mahalaga ang pagtutok sa mga hakbang upang makaiwas sa sakuna. Ito ang mga iwas sunog tips. Siguraduhin ang mastong pagkakabit ng mga electrical wire. I-check ang mga kable at mga gamit na may sira at huwag nang gamitin ang mga appliance o kagamitan may defecto. Big no tayo sa pag-iimbak ng mga flammable materials gaya ng gasolina, pintura o iba pang madaling magliyab na chemical sa loob ng bahay. Magkaroon ng fire extinguisher sa bawat tahanan at tiyaking alam ng bawat isa kung paano gamitin ito sa oras ng pangangailangan. Gumawa ng fire escape plan at tiyaking alam ng bawat miyembro ng pamilya ang mga fire exit at evacuation routes. Iwasan ang pag-iwan ng mga posporo at lighter sa mga lugar na madaling maabot ng mga bata. Kabrigada, mahalaga ang kaalaman upang sunog ay maiwasan. Isang paalala sa Power Cells at Brigada Media Group. Brigada in the heart of changing lives. Pakiramdam mo ba'y kulang ang lakas? Laging pagod at hindi magawa ang gusto? It's time to boost your performance in bed. Drive Max Capsule. You can do more than just the bare minimum. Malakas, tumatagal. Drive Max. Angat ka, angat pa. Available sa mga pharmacies nationwide. Bagong simula na puno ng oportunidad. Pag-abot ng pangarap ay nasa iyong palad. Kaya dapat handa. Standout DS4 Multivitamin Capsule for Teens. Talas ng isipan at lakas ng katawan. At gym. Folic acid, D-vitamins, thiamine and taurine for intellectual development and strong immunity. Standout DS4 Multivitamin Capsule for Teens. Simulan ko pa rin ang mga pangarap ng iyong anak. And starting now. Brigada in the heart of changing lives. Isyo paglipunan, pinupunan, patas sa mata ng masa. Tila Brigada. Ay, 8:44 in the morning, mga kabrigada. Kayo ay patuloy pa rin nakatutok. Dito lamang sa number 104.7, Brigada News FM. Para sa programang Tira Brigada. Brigada Ruel, ang sabi din pagsusunog daw ng palaspas. Ash Wednesday, bilang paghahanda sa Ash Wednesday, sinagawa sa iba't ibang simbahan sa Batangas. Ang detalye ng balita mula kay Brigada Christine Lezarda. Brigada Christine, i-brigada mo. Brigada. Sa Ash Wednesday, nagaganapin bukas. Nagsagawa ang iba't ibang simbahang Katolika ng pagsusunog ng lumang palaspas sa lalawigan ng Batangas. Ito ay tradisyon ng taon-taon ng udyat na nalalapit ang panahon ng palaspas. Tinitipo ng mga lumang palaspas sa pagmamayabay ng mga residente na susunugin at babasbasan ang mga aborito ang magsisilbi na ipapahid sa mga mananampalataya sa Ash Wednesday. Sa San Nicolas de Tolentino Parish sa Lipa, isinagawa ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas na pinangunahan ng pura paroko, mga sakristan at altar servers. Ayon sa kanila, ang ritual na ito ay mahalagang gawain saan nagpapakita ito ng mensahe na habang sinusunog ang mga lumang palaspas at unti-unti ito nagiging abo, tanda na sa abo rin babalik ang mga tao. Sa bayan ng Balayan, ngayon isasagawa ang rito ng pagsusunog ng palaspas. Kaya panawagan ng Immaculate Conception Parish na dalhin ng mga residente ang kanilang mga lumang palaspas sa simbahan. Samantalang mensahe ng simbahan na habang nalalapit ang panahon ng palaspas ay mag-ilay-ilay at magsingit ng kasalanan at maging mga balik loob.
nilisin na sa report sa Wednesday na bubukas mga kabrigada. May mga iba't ibang oras ng misa. Bukas po yan, Ash Wednesday na. Pero Brigada Ruel, sabi ni Herman Almero, good morning po, baka po matatawagan ng TDRO. Sabi din dito ho sa Soro-Soro traffic, may nakabalandra na truck, walang makadaan. Sa Soro-Soro. Agapan mo ng TDRO, Traffic Regulatory. Traffic Development and Regulatory Office. Tinatawagan ko kayo ng pansin, dahilan sa meron mo daw, nakabalandrang truck. Diyan ho sa bahagi ng Soro-Soro. Pinakilala ng mga mantunan na truck sa lugar na paano hindi tumindi ang traffic. Dahil po sa nakabalandrang tarak. Tarak. Sabi ni Ariel Ramirez, Brigada Amal, good morning! Gabay ng magulang ang kailangan ng kabataan sa buwang edad ay mamumulat sila sa kahalagahan ng politika. Salamat. Dapat kasi minsan nakapag-usap ko sa pamilya na ito iboboto ko, dapat ganito, dapat na magpapatupad ng mga ganun ba? Mga kwentuhan na normal lang sa loob ng pamilya na pwede ho ninyo pagkwentuhan. Huwag muna yung buhay ng ibang taong pagkwentuhan natin na kasi kaya natututo yung ating mga kabataan na kunin din yung mga kwento ng ibang tao. Doon yung mga kapigada sa mapapakinabangan na ating mga kabataan. Doon ho, malaki ho ang pakinabungan sa kanilang paglaki. Sige, Brigada Ruel. Sa baba kay Tita Conching sa GF Dones, si Bea Gonzales at sa Castillo family ng Pinagsibangan Sentro. Si Pao daw siya ng Campana Balls, mga kabrigada. Meron lang pinapasuyo doon dito, Brigada Jamie. Sabi ni Sir Ruel and Ma'am Jamie, pasuyo daw po, panawagan daw sa anak ni Viva Gonzales na si Georgette Gonzales at Jomer Gonzales dyan ho sa Batangas. Kung naalala pa daw ang kanyang ina. Salamat po, Brigada Ruel and Jamie. Ayun. Hindi naman siguro makakalimutan. Siguro ay kailangan lang ng reminder. Sabi naman ni Jonah, good morning po mga Brigador. Happy 16th birthday po sa pamangking ko, John Anthony Isidro. God bless kuya. Mahal ka ni tita at miss you na. Mag-aral ng mabuti at mag-iingat palagi. Thank you so much. Everybody daw, advance happy birthday sa bayaw na si Danny Guzman. Salamat, Emily Guzman ng kay Bunga, Balayang Batangas. Yung sabi ni Maria C. Banyares Vesco, good morning po, loud and clear kayo din Pinamukhan proper, Batangas City. Yun, salamat po. Ibigay po mga DJ, pakibati po ang mga nasa noon, bigyan naman po mga brigada, ha? Sa ayon, yung pisan daw dyan sa ibabat ng skula sa Tangoy, mga Isgera family, Olive Sese, Portres ng Takanla. Yon, sabi naman ni Lani Lahara, good morning po Sir Paring Ruel at Ma'am Jamie Lee. Happy and blessed Tuesday po. Yan, salamat po. Lani Lahara. Good morning, Ma'am Jamie sa Ruel. Masasayahing brigador, pamati po dyan sa Nobe Rosario, Batangas na palaging araw-araw nakikinig ng inyong programa ng Tira Brigada sa mag-asawang Mama Itasio at Kambal. Gandang umaga sa inyo dyan at dyan po sa palaging mainiting ang ulo. Abay, kalma lang po kayo. Sa ngayon ay buwan po ng tag-init. Ingatan po ang pagtaas ng dugo. Alala naman po dyan sa mga magagalitin, iwasan po ninyo. Hindi ka tama po naman yon, sabi ni Ate Ani. Sa kuya. Tama yan. Sabi naman ni Selika, good morning po kabrigada. Pabati lang po ako sa anak niyang nanalo ng silver medal sa discus throw. Secondary boy, Zil John Carlo del Rosario. God po, pambansang palaro. Qualifier po from Bigayn, First San Jose, Batangas. Ay! Congratulations! Congratulations! Sorry mga kabrigada, yung kung Comelec may paalala din sa mga kandidato daw na nagpapakalat ng fake news. Yan! Maaari daw kayo maharap sa disqualification. Kaya dapat pag-ingatan po natin mga kabrigada yung mga fake news, tayong lahat, lalo na yung mga butante, tingnan po ninyo yung mga sinasabi ng ilang mga kandidato at pwede siguro Brigada Jamie na isuplong nila sa Comelec kung yung sinasabi ng isang kandidato ay fake news. Oo, lalo na kung kayo ay mga kampanya, mag-i-speech,
sasabihin niyo dun sa inyong kalaban ay yan naman si Ganari, magnanakaw yan. Hindi nagbabayad ng utang. Yan naman si Ganari ay may kasong rape yan. Mga ganyan mga kabrigada ha. Ay mag-iingat ho. Kapag ho mga kabrigada, kayo ay hindi ninyo mapapatunayan, yan ho inyong mga binabanggit at kayo ay kandidato, maharap po kayo sa disqualifikasyon. Yan ho ay paalala ha. Ho ng COMELEC. Dapat ho kapag ho kayo nagsalita at kayo ho ay nagsabi ng kung ano-ano laban sa inyong mga kandidato at hindi ho ninyo napatunayan, ay siya tapos ang karera. Yun mga kabrigada ha. Yan ay paalala kasi Brigada Ruel, usong-uso na naman yung negative campaigning. Dapat po kasi mga brigada, kung magsasalita ho kahit may mga sabihin na laban sa ibang mga kandidato, ay dapat po mga brigada, hindi intriga lang. Dapat po mga brigada, may batayan, may basehan, at may ebidensya para hindi ho masabi ng fake news po yan. Kasi pagka wala ho kayo nailabas na ebidensya, wala ho batayan, ay malamang fake news po yan, paninira yan, at pwede ho kayong makasuhan mga kabrigada ng fake news peddling mga kabrigada. Harap po kayo base po sa Commission on Election na ngayon po ay talagang nagsusumikap na mapaganda ho ang takbo ng ating pong halalan at maging kapanipaniwala po ang resulta ay maaring maharap po sa disqualification ang magpapakalito ng fake news na kandidato. Yan, iwasan na ho yung mga negative campaigning na yan ha. Kung wala naman ho talaga kayong mga ebidensya, baka ho kasi nagpadala lang kayo sa sulsol ni ate, sa sulsol ni kuya, na kunwari yung supporter, yun naman pala ay para lang magkaroon ng intriga at mag-ingay. Naku mga kabrigada. At kung hindi nyo maiwasan po yan mga kabrigada, magkaroon po ng fake news laban sa mga kandidato, mabuti pa para hindi ho kayo maharap sa kaso, sa disqualification. Mas mainam pa ho mga kabrigada, huwag na hong kumandidato. Para maiwasan na. Mag-withdraw na. Kasi kung hindi kayo kandidato, magpakalat niya ng fake news, walang pakialam sa inyo COMELEC kasi hindi kayo kandidato. Pwede kayo mag-fake news. Pero iwasan mo natin ng fake news mga kabrigada. Iwasan mo yan. Tigilan nyo yan. Tigilan nyo. Alright? Sabi naman din ni Ate Josephine Nagapay-Loria, good morning po sa Romar at Ma'am Jaime. Kabati po sa laging nakikinig sina Tita Evelyn Balason at sa Police Hotline San Jose Chapter. Kay Pamela Lara ng Bagong Buhok, San Jose, Batangas. Salamat Ate Josie Loria. God bless po. Mas, good morning po mga Brigador sa Ruel at Ma'am Jamie. Salamat po, nakaabot pa po ako. Bumili po kasi ako ng bigas sa bagong palengke po. May tig 46 na po tayong kilo ng bigas. So, si Ate Malansky. Salamat. Congratulations sa Ate Malansky. 46 pesos. Wow. Sabi naman ni Chief Aldovino Fantanilla, good morning. Good morning din. Si Starlight Elaine. Yan. Good morning.